Kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, eh di, iboto natin yung mga kandidato niya. Kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung, pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang, alam mo kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Maski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan baka ako kung sa panahon ko, sinasabi ko, total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka
not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang
Alam mo kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin dyan, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi gano'n, okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya,
artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakaligtan. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision at nakita ko. As a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya, at nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong para ka kay Kibuloy? Sana. Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo na rinig kasi Pastor ang ina sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ano ba natin kang alam, apostoles, ginawa. Dito tayo sa politika ito So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Ito pag nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago Inahaloan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para magkilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya.
yung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. Moses, so, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Abogado, sa trial, maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir. Yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro may asawa ka naman, no? Marami na ito. Pareho tayo. Kaya ka nang talitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, sitwasyon sa, I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, sad. Itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Hindi ka nga.
Kaya kailangan alagaan natin ng husto ang political ang wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala mang malisya yan. Gusto mo idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Taas kamay. Huwag na. Tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na a lawyer almost to the point of imperial yung ano niya. Ano ba tawag? Hindi, basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan very long time ago, na hindi to noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his keen interest na nakikita ko yung pagsasalita niya. So, nung nakita kami few days before the filing, I passed by Bacolod. Nagkita kami. At nakita ko yun. I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip the thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Telitek Longgo na ya. Sino rin ng Longgo? Teka, padakon mo na si para may hindi naman sa pang-ano. It's not because I'd like to gusto ko rin talaga na may representation ng Western Visayas. Dapat lang. Magpapanalo tayo ng para, alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well
represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Kaya nakakamot ako eh. Kumakatituloy ang may pera ka bang? May magkain tayo maya. Ito ang magastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aid was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Palili. Teniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namatay. So, yes, Mayor. Puta, ang bola? Putaw? Bakal? Yung bola ng ano? O bakit namatay? Kasi pagsalo, tumba. Baka talagang sinadya na nilakasan ng gusto. Baka may postahan sa yung laro na yun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawan. Kasi doon namatay. Hindi ako nagpapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga DDS, huwag ka lang ha. Siya yan. Hindi ako. Mayor ako. Utusan mo pagpatay dyan, buwang. Sa yun, Chief of Police. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag I-remember, bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Yung, hindi sabihin bata-bata, tao-tao ba, kaibigan. Kaibigan na, ano ngang maidagdag ko sa kwento? Minsan itong mga putang inang kriminal,
Bato. Puno. Putang ina yan, pabalik-balik yan sa... Gawin mo. Yes, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ng, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka, walang sundalo na hindi mo. Walang sundalo na hindi pumapatay. Baski na walang utos sa kanila. If they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila apektado. Naka-record yan eh. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito? Tingnan mo, panahon niya, rape, marami, rape, 4, panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan eh. Ngayon, umaasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ang ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila, talagang tapos ka. Lahat yan, walang lahat, as lahat. Baka kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra killing lang. Kung sino nag-invento niyang putang yan? Bakit maging extra yan? Ano yan? Quota? Lahat sundalo. And, nandito na ba lahat? Nandito na lahat? Kompleto na kayo? Okay. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako na. Maka-Duterte ito eh. Saka, talagang maka-Duterte ito. Yung makikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko rin na balang araw makukuha. Tapos na yung trabaho niya, mag-acting. Gaya nito na eh. Philip, kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso. Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon eh. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket
Ano? Ah, Ito si Jun Ibasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ambag. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na ko yan. Si Robin. Pero sa kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan.